Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang balitang pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Nag-alboroto na po itong iglesia. Di po ba mga reaksyon? O ngayon, kung ang impeachment ay hindi pa natutuloy at nag-aalboroto na ang taong bayan, paano pa kaya pag natuloy? Kung ang impeachment ay pinag-uusapan pa lang at hindi pa na-file, nasa Secretary General pa lang, at umaalsa na ang taong bayan, paano pa kaya kapag na-file yan at nagkaroon ng impeachment? Baka gusto nilang makita ang maghalo ang balat sa balat. Anyway mga reaksyon doon, pagyan po natin yung dalawang lahi ng mga komunista. Ayaw yung lahi kayo ng komunista? Pag itanggal po sa record yung lahi ng komunista in aid of the legislation. Okay, ito na po mga reaksyon, ito na. O, ito ba kaya? Kung sakali po, Mayor na... Ito, kilala niyo po ba yan? Si, ano po yan? Bong Revilla. Yan po si Bong Revilla, nakakulong po yan. Sa kasong pandarambong. Anyway, sabi niya, hindi raw totoo. So dahil nga ang Pangulong Duterte nung panahon yun ay talagang totoo sa kanya sinasabi na palalayain niya si Bong Revilla, lumaya naman. Pero ngayon, talagang lumitaw po ang kulay ni Bong Revilla. Ang gustong-gustong makasama ni Bong Revilla ay katulad po ng mga, alam nyo na, yung katulad ni Tamba. Anyway mga kareaksyon, pakinggan po natin ito ha. Ito yung panahong nangangampanya pa ang ating Pangulong Duterte bago po tayo dadako doon kay Castro tsaka kay Brosas. Ito po mga kareaksyon yan o. Kung sakali po, Mayor, na kayo po ang manalo sa darating na halalan bilang presidente po ng Pilipinas, magiging patas po ba kayo sa gagawing paglilitis po sa kaming mahal na senador na kung saan po nakakulong po siya doon sa kasalanan hindi naman po niya ginawa? Yan lamang po ang katanungan po at maraming salamat po. Ako, you can be very sure. Lalabas yan. Lalabas yan sa press 1. Ngayon lang ng... Diba? Lumabas sa press 1. Nakalaya si Bong Revilla, hindi raw magnanakaw. Nakalaya si Bong Revilla, hindi raw plunderer. Nakalaya si Bong Revilla na wala daw bayad ng kapag nakawan sa kanyang panunungkulan bilang isang gobernador, senador, whatever. Pero matanong nga natin si Bong Revilla, pwede ba Bong Revilla isumpa mo yung buong pamilya mo? Kung talagang hindi ka magnakaw o nagnakaw, matigok na ang buong pamilya mo, kaya mo ba yun? Yun lang naman ang hamon ko sa'yo. Kung talagang hindi ka nagnakaw para iboboto kita bilang senador ngayong eleksyon na ito, pwede bang isumpa mo magsimula sa asawa mo hanggang doon sa kaapu-apuan mo na matigok na lahat kung talagang hindi ka nagnakaw? Hindi niya kaya yan. Sigurado hindi niya kaya. Hindi siya sa ating hamon. Diba yung bida yan sa pelikula? Diba bida ka sa pelikula? Pero dito mga kareaksyon, kung talagang hindi magnanakaw si Bong Revilla, at ako naniniwala po ako hindi siya magnanakaw. Totoo, naniniwala ako hindi siya magnanakaw. Kasi hindi ko naman siya nahuling nagnakaw. Pero ang taong bayan kaya ay naniniwalang hindi magnanakaw si Bong Revilla? Yun ang tanong. Ang mamamayang Pilipino kaya ay naniniwala na hindi ka magnanakaw? Ikaw mismo, Bong Revilla, naniniwala ka na hindi ka magnanakaw? Diba? Diba? Sabi pa nga ng asawa mo nun saan kami kukuha ng pantulong? Diba nadulas?
Nadulas to si Lani Mercado, hindi rin magnanakaw yun. Anyway, tuloy po natin itong video para makita po natin ang kulay ni Bong Revilla. Mabalatan po natin si Bong Revilla. Balatan po natin si Bong Revilla kung talagang hindi siya magnanakaw. Diba? Ganyan yan eh. Mga taong yan, babalatan natin yan. Ibig sabihin, uubaran natin ang mga yan. Diba? Malay natin bukas mga kareaksyon, si Bong Revilla ay susumpa. Sinusumpa ko ang aking bongangkan na hindi kami magnanakaw. Diba? Ganoon. Diba? Ganoon yun. Para ang taong bayan ay talagang maniniwalang hindi ka magnanakaw. Ito po, pakinggan po natin. Kung sakali po, Mayor, na kayo po ang manalo sa darating na halalan bilang presidente po ng Pilipinas, magiging patas po ba kayo sa gagawing paglilitis po sa kaming mahal na senador na kung saan po nakakulong po siya doon sa kasalanan hindi naman po niya ginawa? Yan lamang po ang katanungan po. Yun daw kasalanan hindi niya ginawa. Pero may paglilitis na patunayan na ginawa niya. Ganon, di ba? Hindi raw niya ginawa yun. Hindi niya ginawa. Ano gagawin natin kung hindi niya ginawa? Di ba? Hindi niya ginawa, lalaya siya. Pero pag lumaya siya, dahil lamang sa pabor. Dahil lamang sa political leaning. O di ba? Ito. Di ba ito? At maraming salamat po. Ako, you can be very sure. Yun. Lalabas yan. Yun. Lalabas yan sa prison. Lumabas. Ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. Yun. Itong ganitong klaseng programa na talagang nararamdaman ng ating mga kababayan. Ano ito? Yun lang nangyari yan sa ating bansa. Balik kita sa kulungan. Ay marami pong papasok at babalik sa kulungan pagbalik po ni VP Sara Duterte. Ngayon lang nangyari yan, yung akap ngayon lang nangyari, sabi po ni Panday. Ngayon, hindi na siya Panday. Ano na siya? Puday. Puday, hindi, Panday yan, Panday. Ang Panday po yan, pakitanggal po sa record yung Puday in aid of the legislation. Di po ba mga ka-reaction? Naririnig ko lang yung sa kapitbahay ko, hindi ko alam kung anong kalugan nun. Di ba? Nadulas lang po ako, pasensya na kayo ha. Hindi ko po sinabing si Bong Revilla isang puday. Hindi ko po sinabi yun. Nadulas lang ako kasi magkatunog panday, puday, ganun. Kung hindi siya panday, puday siya, ganun. Di ba? Wala, hindi ko po alam ang kaulugan ng puday. Anyway, mga reaksyon, naliligaw na tayo na landas dito. Yun, di ba? Lumaya si Bong Revilla, di ba? Lumaya si Bong Revilla, mantakin niyo yan. Lumaya si Bong Revilla, tapos paglaya niya, tuloy. Yung buduts. Nanalo siya dun sa kanyang buduts. Yung buduts. Anyway, magbubuduts pa kaya siya ngayon. Tingnan natin. Anyway, mga kareaksyon, ito na. Hindi raw nakikita ng ilang leaders sa House of Representatives. Diba? Ito si Benny Abante naman. Entrada rin si Benny Abante. Benny Abante, para yatang medyo kinukula po na yung tapang mo. Benny Abante, para yatang medyo umaaray ka na. Para yatang nagiging wagdu ka na, wagdu. Anyway, mga karyaso, pakinggan po natin dito si Benny Abante, ang matandang dila-dila. Ito po. Hindi raw nakikita ng ilang leaders sa House of Representatives na matatalakay pa ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Sabi ni Representative Benny Abante, dapat tutukan muna ng Quad Committee ang investigasyon sa mga irregularidad at pogo issues. Si Benny Abante po, dapat daw yung irregularidad tsaka pogo muna imbestigahan. Huwag muna yung impeachment dahil wala nang oras. Doon sa pogo, tsaka doon sa irregularidad, merong oras. Pagdating doon sa impeachment, tabla-tabla muna tayo. Election. Diba? Sabi ni Benny Abante, huwag tayo mag-impeachment. Election ngayon, mga kababayan ko. Sa 6th District ba yan, sa Maynila? Ako, si Benny Abante, siguradong talo at trust. Tuloy po natin, tuloy natin. Si Executive Secretary Lucas Bersamin naman, naninindigan na pareho pa rin ang pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue na hindi dapat bigyan ng atensyon ng impeachment dahil aksaya lang ito sa oras. Di ba?
Sabi po ni Bobong Marcos, huwag nating pag-aksaya ng oras yan. Wala yan, di ba? Hindi natin dapat yung impeachment na yan. Pero ano nangyayari, Bobong Marcos? Wala ka ba saysay? Ikaw ba ay isang useless? Isa kang inutil? Hindi ka pinakikinggan ng mga kongresista? Hindi ka pinakikinggan ng mayorya? Pag nagsalita ka ba, walang impeachment. Tinutuloy nila yung impeachment, 3 na nga eh. Diba? Ganun po ang klase ng presidente na mismong mga kongresista na nasa mayorya ay hindi nire-respeto. Isa kang presidenteng walang boses. Isa kang presidenteng hindi pinapakinggan ng mga kongresista. May anak ka pa naman dyan sa loob si, anong pangalan ng anak niya? Si Pempenko. Bantagin mo yung anak mo, pangalanan mo Pempenko. Ay, hindi Pempenko, si Sandro. Kayo naman, Pempenko. Pakitanggal po sa record yung Pempenko in aid of the legislation. Anyway, mga ka-reaction, ito pa ang pinakamalupit dyan, mga ka-reaction, ha? Ito, pakinggan po natin. No matter how massive or big in numbers that rally would turn out to be, it's still reflective of the minority position. Nakikita po ninyo yung tao yung mga landam. Sabi po ni Madam Saba, minority pa rin yan. Pagbigyan na natin si Madam Saba, total, daya na eh. For the rest of the Filipinos. So I don't think it would have much impact. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, Teka lang. meron pa po Teka lang. No matter how massive or big in numbers that rally would turn out to be, it's still reflective of the minority position for the rest of the Filipinos. So I don't think it would have much impact. bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko nakalulungkot bago pa sumikat ay laos na. Yun. Nang makita po ang milyong-milyon na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo na ang nasa mayorya. Nakita po ninyo yun? Si ano po yun? Si Madam Saba. Yung kaibigang matalik ni Bantag yun. Huwag kang mag-alala, Bantag, ha? Huwag kang mag-alala. Si Madam Saba nagtatrabaho ng maayos. Mga kareaksyon, mantagin ninyo, mga minorya daw tayo. Ang mayorya daw nando sa Malacanang. Sige nga, magtawag nga yung mayorya kung yung si Bobong Marcos. Magtawag siya sa Malacanang. Ng rally ng mga loyalista. Di po ba mga kareaksyon? Subukan natin. Pagkatapos ng isang buwan, meron din silang rally dyan. Yung rally, yung mga pupunta dyan, mga walang alam, hindi nila alam kung bakit nandun sila. Di po ba mga kareaksyon? Ganun yun. Ito ba mga ka-reaction, ito yung pinaka-highlight nating video ngayong sa reaction video na ito. Possibility of the 3 complaints being refiled pero consolidated na. May option po ba kayong ganon? Well, doon magre-refile ba? Or magagaling pa rin sa ibang set? Ito po yung dalawang to, ito yung K-pop. Ito po yung K-pop, yung mga communist pop star ng mga komunis. Kaya ang tawag po natin sa kanila, K-pop. Possibility of the 3 complaints being refiled pero consolidated na. May option po ba kayong ganon?
Well, doon magre-refile ba? Or Parang- gagaling pa rin sa ibang set ng complainants? Bale, yung So, may first ganun three. ba? So, yung first three, Ito po yung Muse. Muse po yan ng mga Association of the Communist Teacher. Yan po. Ito naman po, yan po ang leader yata ng Gabriela. Ang miyembro po ng Gabriela, siya at siya lang. Di po ba? Ayun o. Possibility of the three complaints being refiled pero consolidated na. May option po ba kayong ganon? well, doon magre-refile ba? Or Parang- gagaling pa rin sa ibang set ng complainants? Bale, yung So, may first ganun three. ba? So, yung first three, so ang proseso kasi, pag na-endorse niya na yan kay Speaker, dadalhin yan sa, i-refer yan sa Committee on Justice. So, doon magkakaroon ng consolidation. At doon siguro, pwedeng pirmahan yan ng mga kasama namin kongresista. Ma'am, pero hindi option yung tatlo i-consolidate nyo nung complainants tapos i-refile as a new complaint. Ay, mukhang hindi pa nangyari yan sa history. Pero titignan natin yung possibility. Pero kayo ma'am, pag natuloy yung fourth impeachment complaint, you're willing to endorse para makuha yung 103 na kinakaila? Sure, oo. Endorse namin nga lahat ng mga pagkakataon na pwedeng ma-impeach o mga way na pwedeng ma-impeach si Sara Duterte ay gagawin namin. Nyo lang po, dun sa show of force ng INC kahapon, and how will that affect yung decision of Congs whether to endorse or not the impeachment complaints? Well, we expected that. Sabi ko nga kanina, December pa lang, naririnig na namin yung mga ganyang announcement ng INC. They have to be relatable kasi nga mag-e-election, kaya ganyan. Tapos alam niyo naman ang papel ng INC kapag ka-election, pupunta sa kanila yung ibang mga kandidato. Kung magkakaroon ng epekto, makikita natin yan actually sa resulta ng election ng 2025. But then, ngayon pa lang, sinasabi na namin na maliit din naman lang na bahagi yun. In totality naman natin talaga titingnan yung usapin ng accountability. Dinidiscredit po nila yung impluensya ng INC. Paano yan? INC, yung mga komunista, konti lang daw kayo. Hindi raw kayo makaka-epekto sa impeachment. Panawagan po sa ating minamahal na kapatid na Eduardo Manalo. Parang wala na substance yung ginawa ninyong ginawa nating pagrarally. Wala daw pong substance kay Eduardo Manalo. Hindi raw maapektuhan yung impeachment. Anong gagawin natin? Ano yung susunod natin gagawin kay Eduardo Manalo? Sabi po ng mga K-pop na to, komunistang popstar, anong gagawin natin? Para yatang hinahamon ng taong bayan. Kasi po, mga kapatid na Eduardo Manalo, ang aming kagalang-galang na kapatid na Eduardo Manalo, sabi po ng dalawang K-pop na to, ay talagang hindi raw refleksyon yan ng mayorya ng boses ng masa na kung saan magpapatuloy pa rin ang impeachment at matutuloy ang impeachment dahil ang mayorya daw ay gustong ma-impeach si VP Sara. Naku po, mga kareaksyon, ano pong masasabi ninyo sa dalawang K-pop na to? Di po ba mga kareaksyon? Ngayon, kung talagang ganyan ang magiging kalalabasan ng kanilang mga akbangin na matutuloy ang impeachment, ano pong mangyayari sa ating bayan? Nananawagan ako kay Senador Congressman Rodante Marcoleta. Pwede bang reaksyonan mo itong mga kasamaan mo sa Kongreso na to, itong dalawang K-pop? Diba yung K-pop po, mga komunistang popstar? ng Vice Presidente kaugnay sa confidential funds, hindi natin dapat yung mga issues na ito ay pinalalampas at sinasabi na mag-unity na tayo. Kung wala namang hustisya na makukuha ang taong bayan at hindi... Diba? Ayaw po nila ng unity. Ayaw po nilang nakita ang taong bayan ay nagkakaisa kasi nga sila po yung mga komunistang popstar. Gusto nila nagkakalaban-laban yung ating gobyerno dahil wala silang nais kundi sila ang mamuno. Magawan nila ng Republic of the Communist Philippines.
Yung po ngayon yung hallucination po nila, yung pag-iilusyon po ni Teddy Casino, o tsaka ni marami pang mga leader ng mga K-pop na yan. Nag-iilusyon po sila na tayo ay susunod sa kanilang mga prinsipyong bulok. Ito po, tuloy natin. Magkakaroon ng truth, no, or accountability talaga yung mga nasa highest position in our land. So that's a bad precedent. Ayaw natin ng ganun. Kaya parang for this reason, kahit pa sabihin mong 1.5 million yan na lumabas, it's not the totality ng Filipino people asking for justice doon sa mga nangyari o naganap. Dinidiscredit po nila ka Eduardo Manalo. Ang Reaction TV PH po ay narinig po ang pahayag ng dalawang K-pop na ito, para yatang ini-small nila ang iglesia. Para yatang ini-small nila yung malupitang pag-aalsa ninyo na parang mga langgam. Hindi pag-aalsa ninyo, pag-aalsa natin. Kasama kami dyan sumama kami dyan di ba? Anyway mga ka-reaction, tuloy po natin ang ilusyon ni K-pop star Brosas. Di po ba mga ka-reaction? Na paglustay ng pera ng tao. Paglustay! Hindi naman, well, itong show of force ng sektang Iglesia ni Cristo ay hindi naman niya nakaapektado, particularly sa amin, sa Makabayan. At kahapon din sa pagkausap natin sa ating mga kasamahan. Hindi raw po nakaapektado yan sa kanilang samahan sa Makabayad Black. Di po ba mga kareaksyon? Nagpapaalata po, hindi kayo naniniwala sa Diyos. Di ba? Nagpapaalata kayo na hindi kayo naniniwala sa Diyos. Wala bang Diyos ang komunista popstar? Tanong lang yan. Dito sa Kongreso ay, well, wala rin naman silang pakialam at on the top of their mind pa rin yung impeachment, yung pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa ginawa niyang misspent noong confidential funds. Kaya tingin natin ay walang sa amin walang epekto 'yan. At kami katulad na sinabi namin, sana hindi magamit ito ng ni Sara Duterte at ang kanyang pangkat, mga nagsalita na sila, nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sa ginawang na tingin natin ay talagang naging shield lang. Kaya walang epekto yan. Tingin ko doon sa ating mga kasamahan dito. Tuloy pa rin ang laban natin sa impeachment. Wala daw pong epekto. Walang epekto. Walang epekto, mga kaibigan. Mga kareaksyon. Wala daw epekto. Di ba mga reaksyon? Dapat kung walang epekto yan, sana hindi kayo nagngangaw-ngaw dyan. Kaya lang wala kayong tigil sa pagngaw-ngaw. Kasi tingnan mo, galit na galit si Brosas. Kung makatingin si Brosas, kala mo naka-drugs. Hindi naman siya nagda-drugs. Hindi ko sinabi nagda-drugs siya. Pero kung makatingin siya, parang matalim ang kanyang mga tingin. Baka sa camera ko lang, baka na-stop ko lang nangalanganin yung pagmumukha niya. Pero anyway, mga kareaksyon, dito pong dalawa na to, si Brosas at si Castro, ay talagang pinapalakas pa po nila ang kanilang mga loob. Pinapalakas pa nila ang kanilang loob. Walang kwenta yun. Yung show of force ng INC tsaka mga iba't ibang sekta. May Muslim, may mga KOJC, may mga Katoliko, may mga iba't ibang sekta yun. Iba't ibang uri ng Pilipino na nagpunta doon. Pero sila, isang Pilipino lang, isang kulay lang ang bandila nila. Walang nakalawit na gano'n yung kanilang bandila tsaka kulay pula. Hindi gano'n ang bandila ng Pilipinas. Hindi namin ginagamit yun. Inuhuli yun Anyway, mga kareaksyon, kung nakita po natin ang pananalita po ng dalawang K-pop na to, ay talaga naman. Pinapalakas po nila dalawa yung kanila. Brosas. Di ba wala namang kwenta yung ginawa nila ng iglesia? Di ba 1.5 million lang yun. Kahit 20 million, sabihin natin 1.5 million lang. Di ba wala namang kwenta yun. Hindi naman tayo umihina loob. Ginagamit ni Sara Duterte, shield yun. Sabi ni Castro, wala kwenta yun. Basta tayo tuloy ang impeachment. Tayo ang mayorya. Mga taong bundok, ibaba natin lahat yan.
Hindi po ba mga ka-reaction? Ganyan ang ginagawa ng dalawang ito. They are encouraging each other. Ini-encourage po nila ang bawat sa kanilang dalawa. Nagbubulag-bulagan po sila. Hindi na nila na-feel na ang pag-angat ng suporta ng taong bayan kay BP Sara Duterte, wala na. Straight to the moon na. Nag-shoot up na yung suporta ng taong bayan kay Sara Duterte. O subukan natin magkaroon ng snap election. Di ba? Halimbawa, snap election ngayon. O si Bong Revilla na kay Sara Duterte na naman. O pustahan tayo. Pustahan tayo kaya si Bong Revilla, mga ka-reaction. Isang isang uri ng kandidato yan na magaling din yan, magaling. Very good na kandidato yan, di ba? Kanoon, pinoprospect pa nila na patatakbo yung presidente yan, di ba? Toda. Presidente ng Toda ngayon. Anyway, mga ka-reaction, tuloy natin itong video ng dalawang K-pop na to. Well, gano'n naman ang mga Duterte, no? Sabihin nila tatakbo, tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya, no? Ngayon niya sinasabi yan, yung mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Pero, well, sana hindi siya manalo. First, if she will be... Teka lang, ulitin natin. Grabe ka, ha? Grabe ka, Castro, ha? Bad ka. Bad yung wish mo, bad. Ayaw namin yan, Castro. You're so bad, ha? You're so mean. Very bad and very mean si Castro. Castro, parang wala kang pinag-aralan. Sana hindi ka manalo. Sana hindi ka manalo. Parang wala kang education. Oy, Sara Duterte, sana hindi ka manalo. Sana hindi ka manalo. Ito, pakinggan po natin, ha? Pakinggan natin. Walang epekto yan. Tingin ko doon sa ating mga kasamahan dito. Tuloy pa rin ang laban natin sa impeachment. Ma'am, yung sabi ni Sara na tatakbo siya sa 2020. Well, gano'n naman ang mga Duterte, no? Sabihin nila tatakbo, tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya, no? Ngayon niya sinasabi yan, yung mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Pero, well, sana hindi siya manalo. First, if she will be impeached, no, she cannot run. Diba? Kapag na-impeach siya, hindi siya makakatakbo. Kasi perpetual yun na hindi ka makakatakbo sa posisyon. Tapos, second, kung meron siyang haharaping mga kaso, kailangan harapin niya muna yon. At sa dami ng mga nangyari ng naganap ng nakaraan, I'm sure meron talagang mga cases na maipofile sa kanya. Kasi yun na rin naman yung resolution as of last time. Kung narinig ninyo sa iba't ibang mga pagdinig, isa yon sa mga iniisip. So, it won't be a smooth no? Katulad ng iniisip niya siguro na ang 2028 ay for her. Malakas lang ang loob niya kasi meron siyang mga ganito na ginagawa ngayon. Pero in fact, sa totoo lang, wala na. Hindi na rin yun tatalab dun sa mga tao na nakakita ng katotohanan. Ano yung kulam? Hindi tatalab, rosas. Nakita po ninyo yung facial reaction po ni facial reaction ni Castro. Sana hindi ka manalo. O ito po yung facial reaction ni Castro, ha. Tingnan natin. Nung sinabi niya sana hindi ka manalo, ha. Nandito yung facial reaction niya. Ayan, o. Tingnan nyo, ha. Tingnan nyo. Walang kukurap. Ang kumurap ay makukurap ng mga kurap. Kaya tayo nakukurap kasi kayo ay kumukurap. Ayan po. Tingnan po ninyo yung facial reaction ni Castro, ha. Nung sinabi niya sana hindi ka manalo. Ni Cristo. Pero, well, sana hindi siya manalo. Nakita mo ninyo yung personal facial reaction ni K-pop Castro. Tingnan po yung si K-pop Castro, ha. Well, gano'n naman ang mga Duterte, no? Sabihin nila tatakbo, tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya, no? Ngayon niya sinasabi yan, yung mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Pero, well, sana hindi siya manalo. Tingnan po ninyo yung facial reaction niya. I-slow mo natin. Asar talo. Asar, tingnan mo si Brosa. Sililipat ko po yung aking pagmumukha dito sa kabila. Ilalagay ko ang pagmumukha ko doon sa taas, ha.
Tingnan po ninyo mga kareaksyon ha. Tingnan ninyo ha. Tingnan ninyo.